Happy Blessed Sunday po sa bawat isa po narito ngayon. And today we celebrate the resurrection of our Jesus Christ our Lord. Amen. Kaya po bawat isa ay inanayayahan ko po na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. My Savior, my Redeemer. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world will lead. The Father's only Son. You live, you die, you rose again on high. You open the way for the one to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, church, my Savior. Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you give me from the everlasting to the one will lead. The Father's only Son. Come on, Yogi. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the one to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong krus, Panginoon. From the everlasting to the one we lead, the Father's only Son. 'Cause you give me from the everlasting to the one we lead, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Minsan pa you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord. Salamat sa ginawa mo, Panginoon. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord, bago po kami magpatuloy, Panginoon, sa umagang ito, Lord, gusto ko po namin anyayahan, Panginoon, yung presensya mo, Lord God, sa lugar na ito, Lord. Hindi po kami, Panginoon, narito, Panginoon, para sa sarili lang namin, Panginoon. Narito kami, Panginoon, dahil sa pag-ibig na ipinaranas mo sa amin. Lord, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. You are holy, Lord God. Thank you, Jesus. Thousand generations fall down to worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all you've gone before us, all who will believe, to sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. In the angels cry, holy. All the creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song of ages to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. People say, holy to the King of Kings, holy, and will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name
King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Yes, Lord, you are holy, Lord God. You are holy, holy God. You are worthy to be praised, Jesus. Hallelujah. What is the love? Ooh. What is the love? Come on, church. What is the love? Oh, what is the love? Yes, Lord. What is the love? What is the love? Oh, what is the love? Oh, what is the love? 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 You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the love? What is the love? What is the love? What is the love? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the love? 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 Come on, church. What is the love? What is the love? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the love? What is the love? What is the love? What is the love? There's the love. What is the love? Come on, church. What is the love? Hallelujah. You are worthy. Hallelujah. You are worthy, God. What is the love? What is the love? What is the love? What is the love? You are holy. You are holy, God. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the love? What is the love? What is the love? What is the love? Yes, Lord, what is the love? What is the love? What is the love? What is the love? You are holy.
the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Yes, Lord, you are worthy, God. You are worthy, Lord. You are holy. You are holy, Jesus. You are worthy, God. Oh, Jesus. Come on, sing. Worthy is the Lamb. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are God. You are God. Oh, Jesus. Yes, Lord. You are holy, God. You are worthy, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, na purihin, Panginoon. Karapat-dapat ka na pasalamatan, Panginoon. Karapat-dapat ka na sambahin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon. Kayo, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, narito ang iyong presensya, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. We thank you, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng katapatan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Wala po kami rito, Panginoon, kung hindi po kayo ang gumawa nito sa aming buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, at sa oras na ito, Panginoon, ikaw, Lord, ang patuloy, Panginoon, na sumama sa bawat isa, Panginoon. I-bless niyo po, Lord God, ang magsasalita, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso, Panginoon, ang aming isip, Panginoon, na marinig po namin ang iyong mensahe sa umaga nito, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinupuri, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At campus. We're excited to have you join us. Let's take a moment to share our weekly service schedule so you can stay connected with us. Here's what's happening every week. Sunday worship service begins at 9 a.m. and runs until 10:30 a.m. Come and experience uplifting worship, powerful teaching, and an encounter with God's presence. Join us every Wednesday midweek service from 7 p.m. to 8:30 p.m. for a time of worship, prayer, and the Word of God. Join us for weekly prayer works every Saturday from 6 p.m. to 7 p.m. It's a special time for us to gather in prayer and intercede for one another and our community. Got kids?
our children's ministry is ready to welcome them during our Sunday services. A fun and meaningful way for the young ones to grow in God's love. Don't miss Youth Jam Fellowship, happening every third week of the month from 2 p.m. to 4 p.m. A great time for our youth to connect, share, and grow together. For more details, visit us online at www.facebook.com/Amazing Hope Mabalacat Campus. Or follow us on social media. We look forward to seeing you every week and worshiping together as one family in Christ. Isa pong malakas na palakpakan para kay Lord. Palakpak po na may buhay na Diyos. Hallelujah. Okay po, bago tayo magsimula po, pwede po bang pakibati ng good morning po yung pinakamalapit sa atin? Gandang umaga po sa bawat isa. Sabihin mo ngayong umagang ito, pinagpala ka. Yan, pinagpala po ang bawat isa dahil tayo po ay nandirito, nakakapanambahan ng may lakas at tayo po ay hindi po nakaratay sa higaan. So, yun pa lang po ay malaking pagpapala na po na tayo po ay nandirito. Sige nga po, isa pa pong malakas na palakpakan para kay Lord. Okay po, as we start po, by the way, papasok po tayo ngayon sa bagong series natin na Undefeated. Sabihin nga natin, Undefeated. So dito po, we will talk about victory through Christ alone. Marami po kasing, alam nyo po sa history po ng mundo, iba't ibang klase ng tagumpay po yung nararanasan ng mga tao. Pero itong buong April po, pag-uusapan natin yung panalo po na meron tayo sa ating Panginoong Hesus. In fact po, nung mga panahon pa lang po na nangyari po yung pagkahuli, pagkapako, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, doon pa lang po, panalo na tayo. Amen po ba? So by the way, we are commemorating po ngayon yung pagkabuhay po ng ating Panginoon. Kasi po, hindi po namatay uli ang Diyos. Kasi dati, di ba, ako po personally, sabi ko nga, nung kahapon po dun sa mga kausap ko, naniniwala ako dati nung bata ako na tuwing Sabado, patay ang Diyos. Di ba? Sama-sama natin, taon-taon nating pinapatay ang Diyos. So nakita natin, pero po hindi po ganon. Alam niyo po, kaya isa po itong pag-alala lang. Dahil po, ating Panginoong Hesus, namatay siya isang beses bilang tao, but again, after 3 days, He rose again, at hindi na po namatay uli ang ating Diyos. At never po siyang mamamatay uli. Amen ba? Sige nga, isa mga lang malakas na palakpakan para kay Lord. Sige po, umpisahan na po natin ito. Again, dito po sa pag-uusapan natin, kagaya ng sinabi ko, we will talk about victory through Christ alone. Ibig sabihin, panalo po na ginawa ng ating Panginoon. So, napaka-importante po na makita natin yon. Dahil kapag nakita mo na sa buhay mo pa lang or sa ating Panginoong Hesus, tagumpay ka na, hindi ka mamumuhay na parang talunan eh. Hindi ka mamumuhay na talunan lagi, nakawawa lagi. Kasi nakita mo na sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, di ba, binigyan kanya ng lakas, binigyan tayo ng pag-asa, and even kaligtasan. But the truth is, kung panalo na po ang ating Panginoong Hesus, tila baga, bakit parang ang dami pa ring nabubuhay ng talunan? Sinabi natin, we are talking about ngayong umagang ito, and even sa buhay natin, na namumuhay tayo na merong buhay na Diyos, nagtagumpay na Diyos, kaya lang yung mga nananampalataya at anak niya, tila baga marami pa rin sa atin ang nabubuhay ng talunan. So let's be honest, alam natin yung resurrection ng ating Panginoon, pero marami pa rin pong mga tao, alam na alam po yung resurrection ng ating Panginoon, pero natatalo pa rin sa kasalanan. Narinig na po yung victory. It is finished. Tetelestai. Paid in full. Napansin natin, dami na pong ganyan eh. Ilang beses na natin naririnig yan, taon-taon naririnig na natin yan, yung sinabi ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pero marami pa ring nabubuhay sa takot. Sino po dito naniniwala na tayo po ay panalo? Magsabi ng amen.
Amen. Pero ang katotohanan, kahit yun yung pananampalataya natin, marami pa ring mga Kristiyano ang sumusuko pa rin sa laban. Honesty lang to. Nakita natin, kaya nga, para ngayong araw na ito, mamuhay pa tayo na merong tagumpay at makita natin yung tagumpay na meron tayo sa Lord. Tingnan po natin itong pag-uusapan natin dahil malinaw po itong sasabihin ng Biblia kung ano po at saan tayo nagtagumpay. 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 58. Basahin ko po sa Tagalog. Ayan, medyo maliit lang. Sabi diyan, at kapag ang katawang ito ay At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil merong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Sabi mo nga sa pinakamalapit sa'yo, magpakatatag ka. Magpakatatag tayo at huwag manghina sa iyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. So purihin po ang Panginoon sa sa Kanyang pagbasa ng Kanyang salita. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. So, ito pong passage na ito, actually, nakafocus po ito sa victory ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay. So the resurrection is the victory of God that becomes the victory of His people. Sabi nga ni John Piper, nung moment po na buhay po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, after 3 days, doon sa tomb, hindi na daw siya nakita doon. Kaya lang yung kanyang mga ayaw sa kanya, sinasabi na ninakaw daw yung katawan niya. But the truth is, hindi ganun na nangyari. Pero ang malinaw dito, sabi ni John Piper, yung pagkabuhay ng ating Panginoon ay isa pong matagumpay at tagumpay. At yung tagumpay na yon ay tagumpay na rin ng bawat isang nananampalataya sa Kanya. Because Christ is risen, at ngayong araw na ito, meron tayong tatlong dapat tignan kung saan tayo nagtagumpay. So today, let's talk about vertified, undefeated, victory through Christ alone. So, verified victory. Sabihin nga natin, verified. So, saan mga tayo nagtagumpay? So, tatlong bagay lang po ito na dapat nating makita. Number 1, sabi niya, when the perishable had been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that it is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. So unang-una, tandaan po natin na verified po yung ating katagumpayan. Number 1, sa victory over sin. Sabi nga natin, sin. So tandaan po natin na ang tao po nagkasala po. Tatandaan po natin, panahon po ni Eva at Adan. Kaya nga nagtataka yung iba, sabi, may nagtanong sa akin one time, sabi, ano ba yung tinanong niya? About sa sinakalimutan ko na. Pero ang sagot ko sa kanya, sabi ko, ang nature ng tao, hindi tayo originally ganun. Kaya ganyan yung tao, ito yung mga nagagawa niya, ito yung mga pagkakamali niya, because may nakapasok na kasalanan. In fact po, yung kasalanan, sinira niya yung original na disenyo ng tao. Tayo pong mga tao, nakadisenyo tayo to rule doon sa pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Ultimo nga pagpapangalan sa mga hayop, binigay sa atin eh. Yun yung identity natin. Kaya lang po,
malinaw na ginawa ng kasalanan, sinira niya yun eh. Kaya po, panahon pa lang ni Eva at Adan, ang maganda po sa ating Diyos, panahon pa lang ni Eva at Adan, pinagplanuhan niya na kung paano mapagtatagumpayan yung kasalanan. And ang good thing po, kapag nangako ang Diyos, kapag may pinlano ang Diyos, kapag may sinabi ang Diyos, gagawin niya po. At isa doon yung tagumpay sa kasalanan. Although hindi madali, syempre, kailangan po ng malinis eh. Yun pa ang problema. Dahil po ang kasalanan po, pumasok po sa tao, originally, meron po tayong sinful nature. Kapanganakan pa lang tayo, pagkapanganak natin, nakadikit na sa atin yung sinful nature. So, hindi na kagad tayo pwedeng maging lamp na pang-alay. Kahit yung mga pinakamababait na tao. Kaya pansin nyo po, ang dami namang propetang lumabas sa Old Testament. Pagdating ng New Testament, may mga John the Baptist pa. Pero napansin nyo, bakit hindi si Samuel? Bakit hindi si Moises? Bakit hindi si Abraham? Bakit hindi sila Noah yung pang-alay? Bakit hindi sila John the Baptist? Kasi po, the truth is, tayo pong mga tao, may sinful nature na tayo. Kumbaga, pagkapanganak pa lang natin, mansyado na tayo. Kaya po ang ating Panginoon, tandaan po natin, hindi po siya pinanganak kung paano pinapanganak ang tao. Dahil kung siya po ay galing lang po sa lahi ni Joseph, literally, yung kanya pong biological na tatay, maniwala po kayo, pagkapanganak po ng isang Jesus, may bahid na rin siya ng kasalanan. Kaya po siya ay na-conceive po through the Holy Spirit. Mahirap pong i-explain to kung science lang. Pero ang katotohanan po, ganun po yung kapanganakan ng ating Panginoon para nang sa ganun, sigurado na ang ipapanganak ay malinis. Kaya lang, hindi pa rin ganun kadali yun. Dahil alam naman natin, ang ating Panginoon, naging tao siya. Kaya sabi ko nga, bilang naging tao, naranasan niyang magutom. Kaya si Satanas, di ba, anong ino-offer sa kanya? Pagkain. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ito. Gawin mong branded yung gardenia. Napansin natin, bakit? Alam na alam ni Satanas, gutom na yung isang Jesus. Umiyak din siya. Nalungkot din siya. Nakita natin, so lahat po yun naranasan niya, pero hindi po nagkasala ang ating Panginoon. Kaya nga dito, ang maganda lang po, dahil po sa inilaban ng ating Panginoon, mula nung kanyang kapanganakan, hanggang sa dulo ng kalbaryo niya sa krus, ito pong nangyari, nagkaroon po ng kadagumpayan sa kasalanan. Kaya nga, tayong mga nandirito, tatandaan mo na hindi ka tunay na mahina. Pakisabi nga dun sa pinakamalapit sa'yo, hindi ka mahina. Although hindi ko rin sinasabi na walang laban. Hindi porket malakas tayo, hindi porket may sigurado na tayong panalo, tandaan natin, wala nang laban. Ultimo nga sa basketball, pag may fixed game, may laban pa din eh. Nakita natin, but ang dulo po nun, panalo. Kaya tatandaan po natin, yung bawat isa pong nandirito sa atin, ikaw po at ako po, although may inilalaban tayo, minsan lumalaban pa rin tayo sa temptation, sa mga padala ng demonyo, sa mga maling ginagawa, but the truth is, meron na po tayong victory. Kailangan mo lang paniwalaan na nagtagumpay ka na sa kasalanan. Dahil kapag hinawakan natin ito, mas mapanghahawakan natin yung victory na ibinigay sa atin ni Lord. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? By the way, yung sting dito na ginamit po dyan, sa Greek word ay ketron. Ang ibig sabihin po niyan, tusok, lason, or deadly point. So, totoo lang po kasi, ang kasalanan po, lason po yan na pumapatay po sa bawat isa. Lason po yan. Yan po ay lason po na pumapatay po sa pamumuhay ng isang tao, sa isang relasyon. Kagabi lang, nagturo kasi ako yung how to fall in love like Jesus. Tapos sabi ko, kapag mahal mo, patunayan mo, dapat may pruweba. Kasi si Lord, nung nagmahal siya, sabi nun, for God so loved the world that He gave. May proof. Pinatunayan. Tapos maya-maya po, bless na bless yung mga tao, biglang nag-message sa akin yung isa. Sabi niya, Pastor,
kailangan ko pa po bang patunayan sa asawa ko na mahal ko siya? Kasi po naghiwalay po sila. Tapos nakakasad kasi yung lalaki nasa ibang bansa, pag uwi niya po, may iba na yung kanyang asawa po. Ang sinagot ko, una, sa sakripisyo mo, walang mali doon. Kasi nagsakripisyo ka lang naman eh. Hindi ka naman din nagloko. Sabi ko, kaya lang, nakakalungkot man, merong isang lason na sumira ng relasyon ninyo. Kaya nga po sa mga may asawa dito, hindi porket matagal na kayo, 3 na po ang anak nila. Ang matindi, yung isa, hindi niya pa anak. Yung pinakabunso. Diba? Sobrang basag yung puso nung kala ko magpapakamatay na eh. Kaya every week, minsan, one time nandito, magsa-service na tayo, tatawag sa akin. Sabi ko, mamaya na lang. Pero sabi ko sa kanya, walang mali doon sa ginawa mo. Una, nagmahal ka lang naman. Yan, di ba? Nagmahal lang naman ako, pastor. Pero sabi ko, kung ano man yung sumira doon, lason at kasalanan. Kaya nga tayong mga nandirito, tatandaan po natin na yung kasalanan, 3 letra lang yan sa English, pero very deadly yan. Kaya lang ang good thing po, na wala po yung kapangyarihan ng kasalanan. Dahil po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So tatandaan po natin, sa bawat isa nandirito, na hindi ka na alipin ng kasalanan. Amen ba? Hindi na tayo alipin kasi nagtagumpay na si Lord eh. Hindi ka na rin control ng dati mong buhay. Although sabi ko nga, paunti-unti may progreso tayo, may mga binabago tayo, pero nakita mo, may mga bagay ka na naayos dahil sa pagtutuloy mo kay Lord. Amen ba? So hindi ka na kontrolado nung dati mong buhay kung ano ka man dati. At tatandaan mo, dahil tayo po ay nagtagumpay na sa kasalanan, meron ka ng kakayahan na humindi sa kasalanan. Victory over sin. So, from now on, tatandaan po natin sa bawat isa nandirito. Una, ang temptation po, nasa paligid lang yan. Pag lumabas po kayo dito, pwedeng may temptation. Pag nagbukas ka ng social media, pwedeng may temptation. Pagka nagtrabaho ka, pwedeng may temptation. Nakita natin, ang temptation po, nasa paligid lang natin yan. Pero dahil tayo po ay nagtagumpay na sa kasalanan, tatandaan po natin na kayang-kaya mo nang humindi sa temptation. Oh, by the way, Pastor, nagkakasala na ba ako pagka natitempt ako? Ang sagot, hindi po. Kasi si Jesus po, natinempt din siya, pero hindi niya to inuohan. Diba? Again, yung kay Satan tsaka siya. Temptation yun sa wilderness eh. So ang temptation, meron pa tayong kakayahan na humindi dyan. Huwag kang mag-yes dyan. Ano pa? Lagi mong ipaalala sa sarili mo kapag ka bumabalik, nagmumulto, yung dati nating ginagawa, yung kasalanan, ipaalala mo sa sarili mo na hindi ka na alipin ng kasalanan na ito. At napakahalaga na lagi po tayong maglo-look forward at lagi nating nilalakaran yung righteousness. Righteousness ni Lord. Kasi righteousness ng tao, sumasablay pa din yan. Pero napakahalaga na malinaw sana sa atin na yung righteousness ni Lord ang dapat nating pinangahawakan. Dahil kapag nagagawa natin ito, tiyak po yung panalo natin at sigurado po kung hindi na tayo babalikan ng mga nakaraan nating nagawang mali. And I believe, si Jesus po, nung kanya pong kapanganakan, hanggang sa muling pagkabuhay niya, lalong-lalo na sa pagbalik niya, doon po pa lang ay nagtagumpay na tayo sa kasalanan. From now on, church, always remind yourself na nanalo ka na over the sin. Amen ba? Pwede bang palakpakan uli natin ang ating Panginoon? So nakita natin dito, we have victory over sin. Ako po at tayo po, meron po tayong tagumpay na doon sa kasalanan na dati nating kinababagsak. Pangalawa, yung resurrection po ni Lord, ang nagdala po ng katagumpayan over doon sa kasalanan. Pangalawa, sabi yan, when the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality, then saying that it is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law.
But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pangalawa po na victory na dapat nating laging matandaan is victory over death. Sabi nga natin, death. Naalala ko kanta pala to, no? The ground begins to shake, stories, basta yun na yan. Oh, death, where is your sting? Kung na kanina ko lang naalala, sana pina-request ko sa music team. Where is your sting? A resurrected king. Ganyan yung kantang yun. Ewan kung alam pa nung iba, medyo matagal na yun eh. Pero nakita natin dito, victory over death. Alam niyo po ba, na nung namatay at muling nabuhay po ang ating Panginoon, hindi na lang kasalanan ang tinalo natin. Ultimo po yung kamatayan. Although, syempre, dito po sa lupa po, itong katawan natin, mamamatay pa din po. Sadly to say, kahit ano pong mga gluta ang isaksak natin sa sarili natin, mamamatay at mamamatay tayo. Pero po, ang kamatayan natin dito sa lupa ay isa lang pong transition doon sa original po na design ni Lord. At yun po yung, sabi niya dyan, the perishable has been clothed with imperishable. Yung kamatayan po ng isang anak ng Diyos, ng isang Kristiyano, ay isa lang pong pag-transition doon sa tunay na buhay na inihanda po ng ating Panginoon. At yun po, yung tunay po na buhay, yun na po yung buhay natin sa paradise or sa heaven. Ito na po yung katawan natin na hindi na naaagnas. Good thing po, pagdating po doon sa langit, hindi na po mamamatay yung katawan na meron tayo. Hindi na rin tayo magkakasakit. Hindi mo na kailangan uminom ng kung ano-anong gamot dahil wala ka nang aalalahanin na high blood. Shout out sa mga high blood dyan. Hindi ka na rin magsisitirisin, tama ba ako? Para doon sa mga may allergy. Shout out sa may mga allergy dyan. Diba, nakita natin kung ano-ano yung sinasaksak natin, but the truth is, wala dun sa mga gamot na yon ang mapapanatili yung buhay na ito. Kaya lang nung namatay po ang ating Panginoon, tandaan po natin, yung victory natin sa kamatayan, nangyari na din. Kung ano po yung nangyari po sa ating Panginoon na namatay po at muling nabuhay, ito po ay pagmumodelo ng mangyayari din sa lahat ng mananampalataya. Makakaranas ng panandali ang pagkamatay, but muling mabubuhay at never na uling mamamatay. Masaya po ba kayo doon? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, masaya ako. Sabi ko nga, kung meron man akong konting fear lang, kung anong way ako mamamatay. Pero ang kamatayan sa akin, malinaw na yan na dadating. Yung isa nating pastor dito, sabi ko nga, answered prayer yun eh. Lagi yun sa amin, pag nagkakape kami na Brother Joey, sabi niya, pagka namatay ako, gusto ko yung natutulog lang. Abay, ganun nga yung nangyari sa kanya. Masaya na po siya sa langit. Sana ganun lahat, no? Pero the truth is, hindi ganun lahat. Nakita natin that malinaw po sa atin na panandalian lang naman ito. So, tatandaan natin, itong 1 Corinthians chapter 15, verse 55, yung sinabi niya diyang, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Yung victory po dito, ang Greek word po niyan ay nikos, na ang ibig sabihin, complete, tsaka conquest. When we say complete, kasi po, ang journey po ng isang Kristiyano, isa po siyang mahabang journey. Kumbaga, hindi po tayo natapos lang nung tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas, hindi po doon nagtatapos. Gine-journey pa tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang totoong victory, may completion po siya na ang isang Kristiyano ay hindi na uli mamamatay. Ano pa? Sabi, conquest. Bakit po? Sa journey po ng Panginoon, marami po tayong ma-encounter. Isa po siyang napakalaking conquest. Malaki yung journey natin. Gagamitin tayo ng Panginoon. At yung journey natin, di rin laging madali. Diba? I don't know kung sa mga naglalaro dito ng mga video games or sa cellphone, di ba pag sinabing conquest, may mga laban, may mga haharapin ka para mag-level up ka. So, ganun din tayo. May mga laban pa tayong dapat mapagtagumpayan dito. At kapag natapos natin yun, doon natin mararanasan yung pinaka-design ng victory natin.
Kaya sa bawat isa na nandirito, tandaan po natin, yung kamatayan, dati na po nating tinalo. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Kaya nga, uulitin ko, please lang, wag na po tayong mamuhay na merong isipan ng isang talunan. Hindi ko sinasabing laging madali. Ultimo ako, pag may problema ako, hindi ko rin naman sinasabing madali. Minsan, maiiyak ka din. Pero alam mo, at the end of the day, lagi ko nire-remind yung sarili ko na yung Diyos na tinusunod ko ay Diyos na matagumpay. Lagi ko po yun na hindi niya ako pababayaan, iiwan. At pagtatagumpayin niya din ako dahil ganun nakadisenyo yung mga anak niya. Kaya para po sa bawat isa nandirito, so pong sabihin sa atin, ang libingan po ay hindi katapusan ng buhay natin. Kagaya po ng ating Panginoon na inilibing, pero hindi naging katapusan ng buhay niya. Tatandaan din po natin na ang kamatayan ay isang daanan lang. In fact, ang ating Panginoon, dinaanan niya lang, pero hindi siya nanatiling patay. Kaya tayo mga nandirito, dadaanan lang natin siya. Dahil meron pang eternal life, buhay na walang hanggan, at meron pa pong resurrection din tayo, na kung saan magkakaroon din tayo ng glorified body. Kaya nga, from now on, church, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa, hindi po laging madali, pero dalangin ko po ilaban mo yung nakadisenyo para sa'yo. Ilaban mo yung relasyon mo kay Lord. Ilaban mo yung napagtagumpayan na ni Lord. At pwede ba ilaban natin yung langit na inihanda sa atin ni Lord? Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? 1 Corinthians again, chapter 15, verse 22. Sabi niya, sapagkat kung paano tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Sabi niyan, tayong lahat ay muling mabubuhay. Kaya sabi ni D.L. Moody, death is not the end. Sabi niya, death is not the end. It is the entrance. Sabi niya, hindi ito yung katapusan. In fact, pintuan lang to para dun sa dinisenyo sa atin ni Lord, yung langit. So, tandaan po natin, no, hindi ko sinasabing hindi natin mararamdaman, but ang pinakamaganda pa rin is huwag tayong matakot sa kamatayan. Mamuhay tayo ng may pananampalataya at confident kay Lord. At lagi po nating i-anchor, ilalagay po yung pag-asa natin doon sa inihanda ni Lord na eternity. Tama, matindi po ang kamatayan, matindi po ang demonyo, matindi po ang kalaban, pero mas matindi pa rin si Lord sa lahat ng ito. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sino pong natututo ngayong umaga magsabi ng Amen? And lastly, sabi niya, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So lastly po is victory in service. Sabi nga po natin, service. So, dito po, malinaw po na sinabi po na ang relasyon po natin kay Lord ay hindi lang natatapos sa isang relasyon, kundi tayo po ay tinawag ni Lord na maging parte ng isang gawain, na manambahan sa Kanya at magsilbi sa Kanya. But ang ganda lang nung sinabi niya dito, sabi niya, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So sabi dito, kung ano man po yung ginagawa natin, walang tapon at walang sayang para kay Lord. Sinasabi dito na yung ginagawa natin para kay Lord, dahil lahat naman ng ginagawa natin, number one, para kay Lord to. Ang sabi niya dyan, it is not in vain. So, napakahalaga po na makita natin to. By the way, yung sinabi po diyang labor, ang ibig sabihin niya sa Greek ay kopos, na ang ibig sabihin ay toil, hard work, even to the point of exhaustion. Tapos yung not in vain naman dito ay awukenos, na ang sinasabi is walang masasayang. So, what's the point? Ibig sabihin po, alam nyo po, technically, ang paninilbihan natin kay Lord, wala pong natatapon. In fact po, lahat ng ginagawa mo para kay Lord,
Whether maliit o malaki sa mata ng tao, kasi kay Lord walang malaki o maliit. Lahat yan may impact sa Kanya. At ang maganda dito, lahat ng ginagawa mo kay Lord may eternal value. Amen ba? Kaya pansin nyo, John chapter 14, alam na ng ating Panginoon na malapit na yung crucifixion, malapit na yung paghuli sa Kanya, malapit na yung pagkapako at muling pagbalik niya sa langit. Anong sabi niya doon? Sabi niya, do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house, there are many rooms. Sabi niya, mauuna lang ako doon at ipe-prepare ko yung mga lugar ninyo. Sabi niya doon sa apostol. Una, sinabi niya kasi alam niyang etong 12 na ito. In fact, si Peter lang, kinausap siya ni Jesus eh. Hindi niya alam, yung pakikipag-usap sa kanya ni Jesus, pinapakita na sa kanya yung uri ng kamatayan na pagdadaanan ni Peter. Walang ka-idea yung Peter. Na yung sinasabi sa kanya ni Jesus na pagtanda mo, uunat yung kamay mo, gano'n. Hindi niya alam, ipapako pala siya, kaya nakaunat yung kamay niya. Alam na ni Lord yun. Pero sinigurado niya din na lahat ng gagawin ng mga apostol, na mga early Christian, and even Christian now, walang tapon. Alam niyo po, pagka gumawa po yung SMDC, mamamangha ka. Ang liit ng lugar, pero ang daming room. Diba? Pagka gumawa yung Ayala, ako isa sa mga, ina-idolize, pero namamangha ako pag gumawa yung Ayala. Kaya ito, Ayala Techno, pagka natapos yan, alam ko maganda yan. Kasi pagka pumupunta po ako ng gawa ng Ayala, para kang nasa ibang lugar. Sipin mo yung isa lang sa Balintawak. Pag pumunta po kayo dun sa Balintawak, paglabas po ng NLEX, ano yan? Kung ano-anong binibenta dyan. Wala naman droga. Tindahan po yan ng mga sa palengke. Pero pag pumasa ka dun sa Ayala, Cloverleaf, para kang nasa ibang lugar. Doon po sa amin po, tabi-tabi na po yan, SM, ano pa ba? Yung Ayala, tas dito may Clark din. Pag nakita natin yung mga lugar na to, ang gaganda, di ba? Pero alam niyo po ba na mas maganda yung inihanda ni Lord para sa'yo? Ang ganda. Kaya pagka nagkabisitahan tayo, papasukin niyo ako ha. Napansin niyo po, dinescribe ng Bible kung anong lugar yung pupuntahan natin. May gintot pilak, uy. Binibili. Lagi ko naririnig yan dati. Diba? Maganda yung lugar. Wala po yung mga ginawa ng tao sa inihanda ng Diyos para sa'yo. Kaya pwede ba ngayong araw na ito, yung paglilingkod natin, ako hindi naman ako katagalan pa sa service kay Lord, kumpara sa iba sa atin nandirito, pero pwede bang tapusin natin yung journey natin kay Lord? Amen ba? Pwede bang sabihin mo rin sa pinakamalapit sa'yo, tuloy lang. Tuloy lang tayo. Hindi mo alam. Alam niyo po, I cannot imagine yung ganda ng ginagawa or yung inihahanda ni Lord. Yung tao lang ang ganda na nung preparation pag nagtayo lalo naman yung Diyos. In fact, una pa lang paradise Ang ganda na nung disenyo, paradise Ganun po si Lord. Tandaan po natin, hindi tao ang nagplano sa'yo. Habang ikaw ay naglilingkod, pinagpaplanuhan at hinihahanda na ni Lord yung para sa lahat ng pinagpaguran mo. Kaya yung mga iyak, yung mga luha, yung mga sakripisyo, yung hard work, yung point of talagang pagod na sabi dyan, lahat po yan pagdating kay Lord walang tapon. In fact po, lahat ng ginawa mo again kay Lord may eternal impact. Wala pong masasayang sa kingdom ng ating King. Dahil at the end of the day, may reward po ang lahat ng tapat na nagpapatuloy at naglilingkod sa Kanya. Kaya from now on, church, ituloy natin yung paglilingkod, pananambahan at pagsisilbi natin kay Lord. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sabi po ni Elizabeth Elliot. Yung tao lang. Yun nga yun sabi no, okay. Sabi ni Elizabeth Elliot, sabi niya, nothing done for Christ is ever wasted. Sabi niya, nothing done for Christ is ever wasted. Kaya tayo po, kagaya po ng mga unbeliever, meron din pong judgment ang mga mananampalataya. Ayun pong judgment na yon ay para hindi parusahan ka, kundi i-determine yung reward na para sa'yo. Yun po ay bigayan na ng reward. So, panalo po ang ending.
Kaya ako po'y naniniwala na worth it ilaban si Lord. Tama po ba? Worth it na ilaban yung meron tayo kay Lord. At worth it ding ilaban yung inihanda ni Lord para sa atin. Again, church, ano't ano man ang maging journey natin, ituloy po natin ito. At naniniwala ako, kagaya ng ipinangako ng ating Panginoon, walang sayang sa lahat ng pinagpaguran natin sa Kanya. Amen ba? Once again nga po, isa pa pong malakas na palakpakan para kay Lord. Sino pong natuto ngayong umagang ito magsabi ng Amen? Amen. Sa pong malakas na palakpakan para kay Lord. At tayong lahat ay tumayo na ngayong araw na ito. Dito na po ako matatapos. So, alam niyo po, hindi po madali po yung journey po. Ako po, anina ata, hindi ko alam, may pinakikinggan yung misis ko. At nabanggit niya doon, hindi naman talaga madali yung ginagawa natin kay Lord. Di madaling mag-disciple, di madaling mag-serve kay Lord. In fact, unusual ito eh. Sabi niya doon habang ako po ay nagmamaneho, nakikinig din yung isa kong tenga. Sabi niya, hindi madali ito. Unusual nga ito eh. When we say unusual, hindi kasi lahat ng tao ginagawa ito. Usual siya kapag lahat ginagawa yon. Pero kung hindi naman lahat, unusual yon, it means hindi siya madali. At hindi rin lahat ng tao may kakayahang gawin yon. Pero the point na tayo po, nagagawa natin siya, ibig sabihin dun pa lang, kita mo na yung kalakasan at galing na ipinoprovide ni Lord sa'yo. Yung nangyari po kay Lord, sa ating Panginoon, that was prophesied 2,000 years ago. In fact, marami na po, panahon pa lang ni Eva at Adan, syempre wala silang idea. The moment pa lang na may nagbihis sa kanila, nalaman kasi nila na sila'y hubot-hubad. Si Lord, that moment pa lang, sabi ko nga, sobra yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Nilagyan niya ng damit yung dalawa. At doon pa lang po, pinapakita na ni Lord, darating ang time, merong mamamatay para sa tao. Talayo nun. Panahon ng creation yon. And then God, nanahimik siya for 400 years. Hindi nangungusap sa panalangin. Walang nakakaalam ng susunod na plano ni Lord. 400 years na nanahimik ang langit. Then biglang nanggulat ang Diyos. After 400 years, merong ipinanganak na Mesaya. At yung Mesaya na yon, hindi nagpakahari dito. In fact, naging servant siya sa bawat isa nung mga panahon na yon. At nung time na yon, marami pong pumigil. May Herod na pinigilan yung pagkabuhay ng Mesaya. May iba't ibang mga tao na habang siya ay naglilingkod, habang ginagawa niya yung kalooban ng langit, may mga taong pumipigil sa kanya, pinagtatangkaan siyang patayin, but still, sa lahat na nangyaring yon, hindi napigilan ang Diyos. At ang ending, nagtagumpay siya. Church, I want you to know, tayong mga nandirito, alam na natin yung ending natin. Malinaw na sa sinabi ng Bible, yung magiging ending ng mga Kristiyano. Ang linaw na nun. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi pa tapos yung laban natin sa mundo. Sana po, kahit mahirapan tayo, tuloy mo yung meron kayo ni Lord. Di madali. Hindi sinasabing madali. Pero habang inilalaban mo yan, para lang yung isang game na at the end of the day, alam na natin yung final score. Panalo na tayo. Ang kailangan mo na lang, ilaban. Church, di madali kapag ka may kasalanang sumisingit, pero dalangin ko ilaban mo yung pananampalataya na meron ka kay Lord. Hindi madali kapag may problema, kapag may struggle, pag tinamaan yung puso mo, yung isip mo nang hindi maganda, pero dalangin ko po, no, ilaban natin yung pananampalataya natin kay Lord. Hindi madali na malaman na may mga kapaguran din tayong nararanasan, pero dalangin ko sa likod ng pagod na yun, ilaban mo yung paglilingkod mo kay Lord. Hindi po madali na mawala yung takot na alam mong may naghihintay na kamatayan sa'yo. Pero dalangin ko po
na ilaban natin yung meron tayo kay Lord. Dahil uulitin ko, dadaanan lang natin yung kamatayan na yan. Hindi ka mananatiling patay. Dahil kagaya po ng pagkabuhay ng ating Panginoon, sigurado po akong mabubuhay kang muli. Ako at tayo pong mga nandirito, kagaya po na nangyari sa ating Panginoon, mabubuhay tayong muli. Buhay na walang hanggan. Yun po yung inihanda ng ating Panginoon. All of this, Pastor, may resibo ba tayo? Alam niyo po, napansin ko, marami pong mga iba't ibang relihiyoso, may iba't iba pong mga Diyos. May mga iba't ibang leader. Kung babantinin natin, sorry to say, yung mga Buddhist, yung kanilang Diyos patay. Yung kanilang leader ng Islam, si Muhammad, patay. Si John Smith, ng Mormons, patay. Lahat pong mga to, mga leader po ng iba't ibang religious group, patay yung leader nila. Ang good thing po, ang resibo po nating lahat, yung leader po ng Kristyanismo, buhay at never nang mamamatay. Yun yung resibo natin. Sabi niya, it is finished. Tetelestai. Paid in full. Sigurado po ako na hindi tayo babagsak. Dahil kagaya ng pag-angat ng ating leader, ang ating Panginoong Hesus, lahat po tayo ay paangat. Because Christ is risen. You are not fighting alone. You are fighting with Christ. And you are fighting para ilaban pa or para magtagumpay kasi matagal na po tayong nagtagumpay. Can we just close our eyes right now? Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. And right now, bilang pag-alala po ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nawa maging pag-asa to sa bawat isa na meron kang Diyos na buhay na buhay. He is risen. Nawa itong pagkabuhay ng ating Panginoon, magbigay siya ng pag-asa sa puso mo. Pag-asa na magpatuloy sa Kanya. Pag-asa na ilaban yung pananampalataya na meron ka sa Kanya. Pag-asa na kung saan panghahawakan mo para makahugot ka ng lakas sa panahon ng kahinaan mo. Pag-asa na kung saan magbibigay sa'yo ng lakas para magpatuloy hanggang dulo ng labang ito. And a good thing, sabi ni Lord, nak, di kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will never leave you nor forsake you. Makakasigurado ka na kagaya ng paglakad ng mga early church, ng mga apostol, sasamahan ka din ni Lord. Sasamahan tayo ni Lord. And right now, as we pray, pwede bang taas natin yung kamay natin? Come on, 1, 2, 3. Ako mapatanggap ngayon, but hayaan nyo po na ipanalangin ko po kayo. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, unang-una, sa ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo. Kagaya po ng lagi naming sinasabi, Lord, kung tutuusin, kami po yung nagkasala, kami po yung nagkamali, kami po yung dapat na magdusa, Panginoon eh. But Lord, thank you para doon sa pagpalit sa pwesto namin. Lord, di madali yung pinagdaanan mo. But Lord, salamat, Panginoon, O God, sa ginawa mo. Salamat din sa pagmamahal, Panginoon. Lord, marami kaming na-encounter na tao na hindi na kami kinakausap ngayon or noong mga nakaraang araw. Dahil Lord, talagang kapos minsan yung pagmamahal ng tao, Panginoon. But Lord, salamat sa unconditional love, sa unfailing love na meron ka, Panginoon, sa amin, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na lagi namin panghawakan ito. And God, kung meron man dito akong kapatid na napapagod na po siya, Panginoon, nakakaramdam na siya ng panghihina sa pananampalataya, Lord, right now, God, dinadalangin ko, Panginoon, na Lord, isupply mo yung lakas, Panginoon, O God, na kailangan ng taong ito, Panginoon. Lord, I pray, O God, for your strength in the name of Jesus, O God. Dalangin ko din, Panginoon, na Lord, na pag-apuyin mo uli yung puso ng kapatid kong ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kapatid, magpatuloy ka lang. Hindi ka lalakad mag-isa. God, dalangin ko, Panginoon, O God, kung ano man yung mga alalahanin namin na pumapatay ng pananampalataya namin, Lord, I pray, O God, for your helping hands, O God. Lord, hawakan mo po, Panginoon, O God, ang mga kapatid kong ito. Lord,
naniniwala ako na hindi ka pabayang Ama, Panginoon. Susuplayan mo yung mga pangangailangan namin. Lord, magpapagaling ka, Panginoon. Lord, sa lahat ng may sakit, Panginoon. Lord, we pray for your healing in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon and God. Lord, sorry. Lord, kung dumating ang time na isipan namin, Lord, na umalis pa sa'yo, patawarin mo kami, Panginoon. But Lord, salamat din sa pagpapaalala na, Lord, sa mga panahong hindi na kami kamahal-mahal. Lord, sa panahon na, Lord, hindi na kami worth it still. Niyakap mo kami. Minahal mo kami, Panginoon. Salamat sa grace mo. Maraming salamat. Salamat po, Panginoon. Thank you, God, for loving us. Thank you, God, for forgiving us. And thank you, God, for saving us. Salamat po, Panginoon and Church. As we end this gathering, pwede bang tapusin natin sa isang pananambahan, sa isang buhay na Diyos? Come on, let's sing the song. Yes, Jesus, your name. Come on, ibuka natin yung bibig natin. Awitan natin si Lord, yung buhay na Diyos na meron tayo. Come on. Control. And dominions of Yes, come on. and possessions, your name is Sige lang. Sumamba ang lahat ng may pagdinig. Sumamba ang lahat ng may bibig. Come on. Your name is the greatest. Your name stands above Sige lang. The Lord is here. He is risen. thrones and dominions, all powers and positions. Your Jesus is risen. stands above them Yes, all. Lord. Oh Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Jesus. All thrones and positions, All power. and positions, your name Come on. stands above them Come all. on. Let's sing this song. Angels cry, Oh, Jesus. holy, all creations cry, holy, You are lifted high. lifted high, holy, Holy forever. holy forever. Come on. Punuin natin ang pagsamba ang lugar na ito. People sing, Oh, Jesus. holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, Open your mouth. holy Worship the King of Kings. The risen King. in the ages Yes, past. Jesus. Holy, Salamat po, Lord. creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, Holy forever. forever. Thank you, Jesus. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, Sa huling pagkakataon, sabayin natin ang Diyos sa lugar na ito. Come on. Holy forever.
God, maraming salamat, Panginoon. You are our risen King. Thank you, God. Lord, we are blessed, O Lord, na Lord, inabot mo kami. In fact, you connect to us, O Lord. Salamat, Lord, sa pagkonekta, pag-abot sa amin. Salamat din sa paglilinis sa amin. At salamat sa patuloy, Lord, na pagpapatawad sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. At nawa, Panginoon, O God, lagi naming maalala ito araw-araw. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa, walang iiwan ng pananampalataya sa iyo. Lord, kagaya ng aming sama-samang pagsamba, naniniwala kami, Lord, na darating ang panahon, sama-sama din kaming muling sasamba sa iyo. Salamat, Panginoon. Lord, you are our risen King. You are our Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shini, Panginoon. Lord, we claim that you are all-powerful, you are all-knowing, you are all-presence, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Mahal ka po namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Kamo, palakpakan natin ang buhay nating Diyos. Palakpak ng isang pinagpala. Palakpak ng isang pinagtagumpay ni Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amen, amen. Bago ka umupo at is pinakamalapit sa'yo, sabihin mo, tagumpay ka na. Amen, amen. Makakaupo muna po tayo. Dadako na po tayo sa pagbibigay. Sige po, bago po tayo magbigay, i-ready po natin yung heart natin. Kasi isa sa pinakamagandang tinuro po sa atin ni God is yung magbigay. Sabi nga sa Acts chapter 20 verse 35, it is better to give than to receive. And malalim po yung ibig sabihin ng sinabi ni God na it is better to give than to receive. Kasi ang galing lang sa Bible, kung meron man isa sa pinakamagandang nakikita natin pag nagbabasa po tayo ng Bible or pag may sinasabi si God, is nagbibigay po siya ng example. Hindi lang sinasabi sa Bible, katulad nga po dito sa Acts chapter 20 verse 35. Sinabi dito, it is better to give than to receive. Hindi lang po yun sinabi, kung hindi, nagbigay po ng magandang example doon si Lord kung paano magbigay. And yung pagbibigay po na yon is nasa John 3:16. Alam naman natin yon na yung verse na yon, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. And ayun din po yung inaalala natin ngayon. Kaya naman tayo nagkaroon ng salvation, kaya naman tayo magkakaroon ng eternal life, kasi merong nagbigay. And ayun yung tinuturo po sa atin ni Lord, na it is better to give than to receive. And gusto ko lang po malaman ng lahat na hindi lang po about sa pera yung pagbibigay, kundi when God said that it is better to give than to receive, hindi lang po pera yung usapan dito, kundi yung puso natin. Na pag magbibigay tayo, hindi siya natatapos sa pera lang, kundi hanggang pag-uwi natin, yung trabaho mo, ibibigay mo kay Lord. I-dedicate mo sa Kanya. Yung business mo, yung family mo, kung lahat ng ginagawa mo, sabi ni Lord, ibigay mo sa Kanya lahat. And sobrang blessing kasi, even yung problema natin, yung anxiety natin, sabi ni Lord, ibigay natin sa Kanya. Kaya, minsan nahihirapan po tayo. Nahihirapan tayo sa buhay natin kasi hindi po natin naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ni Lord sa pagbibigay. Ayun pala, yung pagbibigay na yon, kasama doon, na yung pagbibigay po na yon, ibig sabihin po pala nun,
ibibless niya tayo. Kaya sabi niya, it is better to give than to receive. Sino po dito nakatanggap na ng regalo? 'Di ba lahat po? Sino din dito nakapagbigay na? And lahat din naman po tayo, 'di ba? Pero iba yung pakiramdam nung nagbibigay. Kasi nga ulit, sabi ni Lord, it is better to give than to receive. Kasi merong pong blessing sa pagbibigay. Kaya, today again, kung meron man pong magandang example na alalahanin natin kung paano po magbigay, is si Lord yon. Kasi binigay niya po yung anak niya, and si Jesus Christ, binigay niya po yung sarili niyang buhay para sa atin. And hindi lang siya nabuhay para sa atin, kundi namatay din siya para sa atin. Yung pagbibigay na po yun, nagkaroon po tayo ng nawala yung sin, nawala yung debt, and nawala yung guilt dahil sa pagbibigay na yun. And kaya po ngayon, i-ready po natin yung heart natin sa pagbibigay. And I request and I pray, sa pagbibigay po natin na to, isama natin dito. Ibigay na rin natin kay God lahat ng anxiety natin, lahat ng problema natin. Kasi inutos niya rin sa atin na ibigay natin lahat sa Kanya, isurrender natin and i-dedicate natin sa Kanya. Kasi ito po yung sign na nagtitiwala tayo sa Kanya. Sige po, let's pray. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. God, we thank you, God, sa araw na to. God, we praise you, we glorify, God, your name, and lahat po ng meron kami, God, we know na sa'yo galing, God, and turuan mo kami, God. Turuan mo yung puso namin na magbalik sa'yo, i-acknowledge, God, na lahat ng meron kami dito sa mundo, God, is pinahiram mo at pinagkatiwala mo sa amin. And I pray, God, ituro mo sa amin, God, kung paano magbalik, God, sa lahat ng meron kami, sa kung ano man yung possession na meron kami, God, and even, God, yung mga binibigay mo sa amin, pinagkakatiwala mo ng mga trabaho, business, yung family namin, God, and kung ano man mga bagay, God, and even, God, yung financial namin, God, I pray, God, turuan mo kami magbalik sa'yo, and turuan mo kami, God, magbigay din sa kapwa namin, God. And we praise you, God, we glorify your name, God. Maraming salamat, God, sa buhay na ibinigay mo sa amin para sa magkaroon po kami ng salvation. And we pray all of this in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Tayo po ngayon ay tumayo ng lahat. Again, pakisabi dyan sa pinakamalapit sa'yo, tagumpay ka na. Yan. Tagumpay na po tayo. So, salamat po muli sa pagsama sa ating pong Resurrection Sunday, sabi nga nila. At I believe na tayo po pinagpala sa araw na ito. And I still encourage everyone to support our services, yung ating pong 9 a.m., itong tuwing Sunday, yung ating pong prayer works every 7 p.m. to 8 p.m. ng Saturday, ang ating midweek service, 7 p.m. to 8 p.m. minsan lang natatapos or 8:30. Tapos po yung ating once a month na youth fellowship po every third week of the month. Suportahan po natin yan at marami po tayong matututunan dyan, pampakapit tsaka pampalalim ng pananampalataya natin. Amen? Isa pa pong malakas na palakpakan para kay Lord. At as we end po, pwede po bang tayong lahat ay pumikit at manalangin? Let's pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe, O God. At dalangin ko nga, Panginoon, na dalhin namin ito, Panginoon, sa araw-araw, Lord, na amin pong pagpabuhay dito, Panginoon. At sa amin pong panandaliang pagkakahiwa-hiwalay, Panginoon, pakaingatan niyo po ang bawat isa. Maging pagpapala din, Panginoon, sila sa mga makakausap nila. At kayo na rin, Panginoon, O God, ang sumama sa kanila pong pagbibusiness, pagtatrabaho, o sa pag-aaral at anuman ang ginagawa nila. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas ka namin sa araw na ito. And church, bago tayo matapos, pwede ba bang taas natin yung kamay natin? And let us receive this benediction.
which God has promised in Number chapter 6, that every time naririnig natin to, receive it and it will be yours. People of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, maraming salamat. Ito pong aming panalangin, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. God bless everyone. Kamayan po natin yung bawat isa. Amen. Isang papurihin natin ang Panginoon. Lahat ng mga bless ng Panginoon sa umaga ito. Dala ko yung gamit ko dyan. Madami-dami. Tapos, bukas ko, meron tayong plan. My Savior, Redeemer, lifted me from a miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you keep me from the everlasting to the world will live. The Father's only Son. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Isa pa. My Savior, Redeemer, lifted me from a miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you keep me from the everlasting to the one will live. The Father's only Son. Hey! You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Yes, Lord. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son, 'cause you keep me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, you live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, you live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Minsan pa you live, you died, you rose again on high. You opened the
bless everyone. See